Sabi ni Alarcio, pinahirapan mo pa sarili mo, pwede naman gawin ang line 2 mo is connected sa lahat ng bulb at ang line 1 mo ay sa switch. Then, dedepende na kung saan mo ilalagay ang switch para sa return ng ilaw. So yun idol, unang-una hindi ko po pinapahirapan yung sarili ko. Kaya ako nakagawa ng ganitong diagram ay dahil sinunod ko lang kung ano yung instruction na nakasulat sa taas. So yung task natin ay signal communication 3-wire system. Kung saan si bulb A is controlled by switch B and bulb B naman is controlled by switch A. Ibig sabihin, etong bulb A ay kinokontrol netong switch na to. Eto namang bulb B, ang kumokontrol sa kanya ay etong switch na 'to. Kaya nga signal communication. Eto ay barrier. Then eto sa loob, eto sa labas. For example, sa part na 'to may tao dito, then gusto niyang i-inform yung nandito na may tao dito. So pipindutin niya lang, iilaw yung bulb B. Ganon din dito. So kung gusto niyang signalan yung nandito, pipindutin niya lang 'to at iilaw na si bulb A. And then, kaya may 3-wire dito, kasi yung challenge dyan is 3-wire lang yung tatawid dyan na wire. Pati dito sa actual wiring diagram. Ayan, 3-wire lang dapat yung tumawid. Kasi sa standard na connection guys, is dapat 4-wire yung dumaan dito. Bali, natakil ko na to or na-discuss ko na to sa past videos ko, no? Yung about dito sa 3-wire na to. Inactual ko din to doon at pinaliwanag ko kung paano gawin. Dito naman sa part 2 ay ang pag-uusapan naman natin ay yung Ito guys yung video na i-upload ko sa YouTube and Facebook pati na din dito sa TikTok, no? Kung saan inactual natin at pinaliwanag natin etong ginawa nating diagram ngayon. no? Kung mapapansin natin, yung connection na to na 3 wires dito ay wala sa standard. Bakit? Kasi 'di ba etong neutral na galing key bulb A ay i-connect natin dito sa line 1 which is dapat walang line 1 na dumaan dyan na direkta. So ayun nga guys, no, pinaliwanag ko pa pala dito kung standard siya o hindi. Kung may na-violate ba siya sa Philippine Electrical Code o wala. At para sa mga nagsasabing short circuit daw yung ginawa kong diagram at possible daw na pumotok. So panoorin nyo to guys, yung full video. Ayan, inactual ko siya dyan at walang nangyaring pagputok at short circuit. Kung wala pala to sa standard na connection na to, bakit ko pa ginawa ng electrical diagram? Guys, etong shinare ko sa inyong diagram, isa siya sa mga task na pinagawa sa amin dati. Ayan, nung nag-aaral pa ko ng electrical installation and maintenance. So, ayan o, pang task 8 siya. So, 3-wire talaga yan guys. Ayan. So, madami yung pinagawa sa aming diagram guys. Ayan. So, isi-share ko yan sa inyo isa-isa guys. Isa pang tanong, kung wala pala to sa standard, bakit may ganitong klaseng diagram? So, may nabasa ako nung una ko tong pinost nung ginawa ko yung diagram. May nabasa ko doon na ganito daw yung trinity sa kanila nung pumasok sila sa company. So, at isa pa, kaya may mga ganitong klaseng diagram, no? Ay para hasain yung mga estudyanteng nag-aaral ng electrical sa pagbabasa ng diagram at sa paggawa ng diagram para mahasa ang kanilang circuit diagram analysis. Yan lang guys. Follow for more videos.